isa sa mga katropa natin dito na napakasipag. Tingnan nyo kung sino to. Tingnan nyo naman. Tingnan nyo, rain or shine yan. Ako, oh, bababa na ako. Oo. Sino ang nandito? Tingnan nyo naman, oh. Nag-iikot kami. At kita natin yung mga katropa natin. Tingnan nyo naman. Napaka naman ito. Oo. Huwag mo siya na sobrang mababa. Naabutan namin sa Sir Abon, isa sa mga national officers at saka sa Sir Teddy, ang naglilinis dito sa harapan ng kanilang subdivision at nagtatanggal ng mga buhangin na ito'y dinaloy ng baha kamakailan. At kasama ko sa pag-iikot sa Sir Paises, pinasok namin ang kanilang subdivision dahil sabi nga meron daw gumuhong pader dito sa kanilang village. At agad naman ay pinapapasok kami ng kanilang private guard at yun, tumambad sa amin ang mga sasakyan na nadaganan ng pader ng kanilang village. Ay, nakasama sa tubig yan? Oo. Oh, yun siya. Oo. Diretso. Ito, gumuho yung pader. Diyan na lang sa gilid. So may mga nagdadaganan po. Ayan. So, landslide. Sa landslide. Sana paano to? Sa landslide? Tumambad sa amin ang 5 taxi at isang magandang sasakyan na nadaganan ng isang pader na gumuho dahil ito sa nakaraang gabing napakalakas na ulan at landslide dito sa lugar ng Lotus Lakeside. Yan po. At saka isang yung perimeter fence na nilagay nyo. Bumagsak siya kagabi. Palalakihan ko po ha. Ayan siya. Ito ng baka na ang nilagay. So, ang na-damage, although, naman talaga, alam naman talaga namin na talaga yan. Ay, lupa, ilalim, dito pa ipasok. Kasi wala nang aral. Yung bakal, manipis lang. Oo, ang liit ng mga bakal. Bakal eh. Dapat pa-slide pa nga ang pagkapader niyan eh. Slide dapat. Oo, talo mo, kabilya lang. Di ba? Mga maliliit. Tamanlo pa nga po. Maliit yung mga bakal eh. Dalit ang bakal. Ano na yan eh, tinipid. Ilang mga sasakyan to na damage, sir? 5. Mga 5. 1, 2. Apat na lang. 4, 5, 4. No? Pero binabiyahe yan, di ba? Binabiyahe ito. So hindi lang to, sir, ang may pader, sir? Meron pa? May hindi lang ito ang pader na nakagaan, meron pa? Sa kabila, meron pa? Binaha. Baha. Naman daw sa baba. Doon banda. Binaha naman.
Samantala, kare-receive lang namin ng tawag sa oras na yan. Dito dumaan ang tubig? Galing sa kalsada? Ito to? Anong oras yun? Ng gabi? So malakas yung current ng tubig. Dito, pasok talaga ang tindahan ko. Hanggang dito yung tubig. Doon, pumasok ang hanggang dito na yan, no, sa gabi. Naabot na lang hanggang dito. May kuryente naman. Meron. Ikaw ang nasama? Sa tingin mo bakit nabakbak yung ano? Dahil sa tubig yan? Dahil sa pagkakakas talaga. Sa pressure? Yung alon kasi. Parang nabuldos kayo ah. Ayun siya ang rescuer kagabi dito. Ang nagkaraan. Yan yung mga tao pag mag-isa lang. Anod? Oo. Kaya kailangan pa-copy. Okay. Wala namang damage ng property, sir. Wala. Mga nag-rescue na nasugatan. Ayun lang, injection na lang. Oo. Hanggang saan yung tubig, sir, inabot? Ano, sir? Bakit sa tingin niyo, sir, anong nangyari? Bakit kaya? Sabi nung alib, nagpakawala ng tubig ang dam. Basta ito, nagiging ano na rin. Kumbaga, mabala na kailangan na talaga. Gabi. Parang ano na, gabi na matangkas na kalimutan yan. Ikaw? Ano, babaan tayo na ano? So kayo na lang ngayon ang naglinis dito, kaya wala na masyadong nakita dito sa daan. Okay. Ganun din. Okay. Na-report yun na sa barangay? Okay. Ang mga gamit sa bahay at mga basura ang siyang kitang-kita pagkatapos ng isang napakalakas na baha. Sa loobang ito, dito natin ipapakita ang pinakamatindi ang damage na nagawa ng bahang yon sa gabing yon. Papakita namin sa inyo. Kasi dito malapit sa creek. Nung bumulusok ang malakas na tubig, isa ito sa bahay na matindi ang tinamaan at dito lumusot, bumulwak
papuntang creek, yung pinakamalakas na ragasan ng tubig. Ang mga gamit po ay nailabas ng kanilang bahay patungo dun sa nasabing creek. Sabi ng isang residente dito, ito lang daw ang unang pagkakataon na nagkaroon sila ng ganitong grabing pangyayari, lalong-lalo na pagdating sa baha. This is the first time naranasan nila ang ganitong grabing tama. Oo, kasi dito talaga dadaan ang tubig kasi ito yung pinaka-labasan, ano. Ang videong ito, kumbaga ang intensyon ng video namin ay upang maipakita namin sa kinauukulan na mayroon pang mga bagay-bagay na pwede natin pag-ukulan ng pansin. Una-una, pagdating sa ating safety dito sa ating nasasabing community. At yung drainage at the same time yung congestion po, yung ating mga nasasabing kanal na nasasabing barado na hindi dahil sa basura kundi dahil dyan sa construction na ginagawa sa bawat boundary ng villages o subdivision. Isa din yan na sa mga dapat tingnan na make sure na itong mga daluyan ng tubig ay talagang maluwag pa. Di matagal na po meron. Babara na. Ito yung mga na-damage. Ayan po. Hanggang saan ang tubig po, ma'am? Ito na ano. Oo, kasi hindi na nakadaloy ang tubig kasi barado na nga doon sa likod. Yan pa. Ayun o. Pinasok. Ay, problema nga, wala nga pong tao rito. Kaya Mayroon po kami lang mag-ina. hindi nyo kakayanin yun. Opo, may 3 years old akong natakot na din. Oo. Biglang pasok yung pagbukas ko, biglang pasok yung tubig talaga. Hindi mo kapasok. Hindi, mayroon na din dito na o. Doon na rin ako matakot. Nabigla yun. Matatrap na. Anong oras yun, ma'am? Mga 11:45. Halos pare-pareho. 11:45. Ayun, 2 customer niya na laptop na dal. Ang nakaraang pangyayari na sinundan pa ng habagat kasama pa ang napakalakas na bagyo, ang bagyong Enteng. Sa dami ng tubig na ibinubuhos nito, kahit na wala pang signal po ang ibababa ang Pag-asa, agad-agad ang tubig dito po sa Kalakhang, Maynila, sa Calabarzon, sa buong Luzon, tataas na kaagad ito sa ating lansangan. Hindi dahil sa may problema po ang paligid nito, kundi barado na po ang mga drainages. Sana magkaroon ng pamatagalang solusyon
ang ating mga kinauukulan upang maiwasan ang pagtaas ng tubig. Luluwag sana ang mga drainages dahil sa, of course, sa dami ng basura na kabara nito. At tulong-tulong po sana ang lahat upang maiwasan natin ang ganitong sakuna. Sa mga nasalanta, mag-iingat po at naway maghugas agad, maligo, maglinis agad upang maiwasan natin ang after effect nito, which is ang leptospirosis, isang virus na dulot ng ihi ng daga. Maraming salamat po at hanggang sa muli.